Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang muling nag-viral ngayon sa mundo ng social media. Ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hindi man pinangalanan, ngunit sa pool si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pasaring. At dahil sa balitang ito, mga Marcos loyalist umalma at binanatan si Ted Filon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, naging viral nga noon sa mundo ng social media ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hingil di umano sa isang presidential aspirant na takot di umanong magdeklara ng salin kung sakaling ito'y manalo bilang Pangulo. Ayon pa kay Ted Filon, tila takot ang kandidatong ito dahil galing di umano sa nakaw o sa kaban ng bayan ang yaman na tinatamasa ng kanyang pamilya. Kung totoo ang mga nakadeklara sa iyong salin. O takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng inyong pamilyang marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw. Hindi man din. Dapat talaga sana mga kaibigan kay Filon kinukulong tong taon to eh. Habang buhay dapat kinukulong to mga kaibigan. Yung mga ganyang paratang niya sa mga Marcos. Isa si Filon sa dahilan ba kaibigan kung bakit nakakatamad din manood sa mga mainstream media. Basta mga taong ganito mga kaibigan, di pa rin makamubon. Eritsahang pinangalanan ni yung paratang nilang ganyan, paulit-ulit na lang. Hindi naman nila mapatunayan. Sige nga, sabihin nyo sa akin, kailan pa natalo ang kaso ng mga Juan Marcos? Diba lahat ng binibinta sa kanila eh, wala nang puro hindi naman nila ipapanalo. Kasi walang katotohanan. Filon, pero halata di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinatatamaan nito. Dagdag pa niya, pag nagkataon, papaano mo masasabi sa mga tao sa gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan kung ikaw mismo at ang pamilya nyo ay hinahabol pa ng gobyerno para mabawi ang sinasabing nakaw. Ating matatandaan, nung panahon pa ng kampanyahan, kaliwat kanan ang pangbabatikos at paninira na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa isyu ng ill-gotten wealth ng kanilang pamilya na matagal nang ipinupukol sa kanila. At ngayon, tila wala na ngang mabatong isyu ang mga kalaban nito sa politika. Katulad na lang ni Leni Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno, na pawang paninira lamang di umano ang kanilang ginagawa noon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapaang. Hanggang ngayon mga kaibigan, todo pa rin sila. Patuloy nilang sinisira at tinahanapan ng botas ang ating mahal na Pangulo. Ganon kadesperado yung mga bias media mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, huwag na kayong manood ng mga mainstream bias media. Dito lang tayo sa social media mga kaibigan. YouTube, Facebook, kasi mas marami pa tayo na nakikita mga katotohanan dito. Angat ang kanilang rating noon sa survey sa panahon ng kampanyahan. May pasaring pa nga si Ted Filon. Kung totoo ang mga nadeklara sa inyong salin o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng iyong pamilya,
Marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw sa pera ng bayan. At dahil nga dito, maraming mga Marcos loyalists ang hindi nakapagpigil at nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Hoy Phylon, kung totoong magnakaw ang Marcos, kasuhan mo, huwag puro dada. Kaya nga, kasuhan nyo ngayon ng magkaalaman. Lalakas nyo magsalita ng magnanakaw ang mga Marcos, kapal ng mukha nyo. Tulad ka rin ni Lenny Lutang. Papansin ng mga yan hanggang ngayon, inggit pa rin ang nasa puso nila. Mga dilawan kayo ang kurakot sa gobyerno, kaya hindi umaasenso ang bayang nating Pinas. Wala nang bumoto sa dilawan dahil nakakasawa na mga bintang sa mga Marcos. Ang totoong magnanakaw, mga dilawan. Tama. Ted Phylon, ilabas mo ang ebidensya mo. Sa laki ng ninakaw na sinasabi nila, bakit walang makita? For more than 3 decades, nothing is proven. The more I watch BBM, the more I admire him. End quote. Kasi ang ginagawa raw ni BBM ngayon na para magkaroon daw siya ng sariling talagang nang i-intrigue eh. Magkaroon daw ng loyalty sa kanya yung mga tauhan niya, yung mga bago niyang appointees. Ang tanong naman itong si Michael Pahatin. Sabi ni Michael Pahatin, paano yan? Kaya kontra-kontra po utak nila lahat eh. Bitter si Digong dahil sa ginagawa daw ni BBM na kumukuha siya ng matapat na tauhan. Ang pinoint out naman ito ni Pahatin, mga dating tauhan ni Duterte yung mga kinukuha ni Bongbong Marcos. Halimbawa, sa security daw kasi kinakailangan ni Marcos ng mga tao niya yung mga nakalagay dyan. No? So, conversion naman na, paano to mga dating tao ni Duterte to? Di ba? Kaya nga paano po magiging bitter si Pangulong Duterte? Kontra-kontra po yung mga pinagsasabi nyo eh. Kasi dapat daw hindi si Marcos daw walang tiwala sa dating administrasyon, etc. No? Parang ganun yung tema nila eh, na hindi naman sinabi direkta, no? Parang wala naman daw kasing dating administrasyon at bagong administrasyon na talagang swak na swak o nagsusuportahan talaga. Meron talagang mga sa isip nilang nagplaplanuhan eh. Sa isip nilang may plano si Digong na palayasin si Marcos eh. Yung intriga nyo lang sa utak ninyo. Pero sa aktualan, wala. Ang katunayan, no? Baliktad nga yung analysis nyo eh. Hindi nga yung pagpapakita nga niyan ng ina-appoint po ni BBM. Ito po tignan nyo po pagkakaiba ng analysis namin Ang pagpapakita po ng ako sa tingin ko, yung kaya po ina-appoint ni BBM yung mga dating mga tauhan ni Pangulong Marcos ay ni Pangulong Duterte, no? Kaya niya po ina-appoint para po maipakita sa mga militar na sa tingin na nakakarami tapat pa kay Duterte, sa tingin lang na nakakarami, para mawala yung alinlangan na parang yung cause na para napapabayaan kami. Yung continuity pati po nung mga pamunuan dati, lalo na po sa militar. Kasi aminin man at hindi, talagang may impact po yung ginawa ni Pangulong Duterte sa mga militar at kapulisan dahil siyempre dinoble yung sweldo, etc. No? Sinasabi nitong mga intrigador na si Llamas at si na talagang raw yan ni Duterte. Ang tawag nga raw ni Duterte, mga sundalo ko, mga pulis ko na inangkin daw ni Duterte. Putya mga utak kayo. Yung ibig sabihin po niya, parang tatay yung dating talaga ni Tatay Digong. Pag sinabi niyang sundalo ko, pulis ko, hindi po yun, parang anak ko. Pwede ko mong sabihin na, anak yan ni Badong. Dapat yun anak ko. Mga sundalo ko, pulis ko, terms of endearment. Anak ako ni Badong. Yun, hindi yung pag-angkin na para silang mga bagay. Sa amin po, pag sinabing, ito na pala yung mga ko. Di ba? Pag ako sundalo, sinabihan ako ni Duterte na, ito na pala mga sundalo ko, ito na pala yung mga pulis ko. Yung ibig sabihin niya nun, parang hindi na kayo iba sa akin. Tinuturing ko kayo na kabahagi ko. Pero sa utak ng mga intrigador, tingin ni Duterte dyan, pulis ko, sundalo ko, tinuring niya kanya. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng utak ng mga intrigador?
Hindi sila investigador, mga intrigador. Yan yung gawain nila, mga intriga na mga intriga. Pero, pambobo yung intriga nyo. Ini-intriga nyo, no, na si BBM naghanap ng mga loyal na mga pulis at kasundaluhan dahil wala siyang tiwala doon sa dating pamunuan. Pero, ang tanong, bakit yung mga dating identified na dating mga tao ni Pangulong Duterte ang mga bagong appointed ni Pangulong Marcos? Di ba? Wala kayong katuturan magsuri. Hindi niya nilagay ang mga yan dahil ewan ko. Kasi po yung mga Duterte supporters, natutuwa po kami dahil yung matitinong tao ni Pangulong Duterte na ibabalik na ni Pangulong Marcos eh. Si Galvez po, isa po yun sa pinakamagaling na tao. Si Anyo, nakita niyo naman nun. Kung magpatupad sila imaginein po ninyo, pinatupad po ni Anyo, no? Yung panahon po na wala pang bakuna, 'di ba? Ano tayo noon? Anong tawag natin doon? Yung bawal lumabas. Sila Anyo po yun. Mang-iintriga kayo, walang katuturan. Iintrigahin nyo na insecure na raw si Digong dahil wala na raw pumapansin sa kanya. Talaga lang Ba't naman may insecure yung tao? Okay. Punta na po tayo rito sa, alam niyo po, nakakatuwa po nangyayari sa Davos. Hindi ko alam kung natalakay ko na, makakalimutin na ako. Sa mga nang-iintriga po na biyahe na naman, no? Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung Davos na yun, no? Una po, imbitado yung Pangulo natin doon. Hindi po siya yung gate crasher doon. Inimbitahan po siya ewan ko kung sino yung basta imbitado siya sa isang forum, di ba? Iniimbitahan siya sa World Economic Forum. Ikalawa po, excited po yung mga dumalo doon. Si Mark Villar, tsaka to dahil po dyan, naialok po ni Pangulong Marcos yung wealth fund, yung Maharlika Wealth Fund natin. Sa mga nagdududa po sa Maharlika Wealth Fund, kasi po hindi po yan kayang isipin ng mga Pangulo nyo no? Pasalamat na kayo nakapag-isip tong mga Pangulo natin ngayon ng bagong. Dati po kasi pinagkukunan natin ng pera. Ano lang po ang pinagkukunan natin ng pera? Taxes, tsaka utang. Ngayon po, di ba? Hindi na po. Meron ng wealth fund na pwede pagkunan natin. Halimbawa po, ganda ng halimbawa ni Jokno. Infrastructure. Inuutang po natin yan Papagawa tayo ng mga iutangin natin. Kung meron na tayo, hindi na uutangin. Yung kikitain nun, instead na, pag umutang tayo sa ibang bansa, hindi po libre yun, utang nga Pinagkikitaan pa tayo ng mga ibang bansang bangko. Yeah? Pag umuutang tayo, pinagkikitaan tayo. Bakit naman hindi na lang tayo dito umutang at kumita ang pamahalaan? Mahabang usapin po, pero ito lang po ang masasabi natin, no? Naroon po ang pinakamagandang chance na ialok po sa mga investors ang Pilipinas. No? Kasi, alam niyo po yung mga investors, hindi naman po nadadaan sa tokens yan Numero po ang tinitignan nila. Hindi po yan, sinabi ni Lenny, hindi po niyang kilala si Lenny, wala po silang pakialam. Tinitignan po nila yung numero. Ang Pilipinas ko po, bakit magugustuhan ng mga investors na maglagak ng pananalapi dito? Alam niyo kung bakit? Tayo po ang pinakamabilis yung pag-unlad dito sa Asia. No? Sa hindi basta-basta yung Pangulo natin ngayon, mga kaibigan. Malay natin, cold bar is waving. Malay natin, nasa kanila na. Kaya nagdadagsahan yung mga investment dito ngayon sa Pilipinas, di ba? Pinakamalaki po tayong humakbang. Hindi basta-basta yung mga nakakarap ng ating mahal na Pangulo, mga kaibigan. Mga matataas na tao talaga. Tinitignan po nila yung mga numero natin, yung mga GDP, yun po. Iba po yung sukatan ng mga politikong tao, iba rin po ang sukatan ng mga ekonomista. Totoong mga numero po ang tinitignan ng mga yan bago sila mag-invest. Ito po pinakamalalaki pong investor ang namimit po ni Pangulong Marcos. Yung may chance po siya na ibenta ang Pilipinas sa mga pinakamayayaman pong investors, pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. Yun po ang kinakausap ni Pangulong Marcos. Ngayon, swerte po tayo. Nabibigyan po tayo ng ganyan. Kaya nga sinasabi natin dito, masyado tayong focus sa, alam niyo po yun, minsan, pag tinignan niyo yung greater picture,
no? Masyado tayong lulong na lulong sa presyo ng sibuyas. Yung pong investor, hindi po yan titingin sa presyo ng isang produkto. At ay mahal sibuyas diyan, wag tayo mag-invest diyan kasi mahal ang sibuyas. Ang tinitignan po nila yung pangkalahatan takbo ng Pilipinas. Yan ba nag-invest sila sa infrastructure? Kumusta ang infrastructure nila lahat? Okay bang infrastructure nila? Yun po ang pinakabasihan ng lahat eh. Infrastructure. Lahat po ng buong mundo. Wala pong yumaman na bansa na hindi po inayos muna yung kanilang infrastructure. Lahat po na yumamang bansa, dyan po namuhunan sa infrastructure. Yan po yung simula talaga lahat. Kaya ang laki po ng pasalamat natin dyan na yung build ni Pangulong Duterte, ginawa pang build more ni Pangulong Marcos. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung continuation po, inaabangan niya ng mga investors. Kung itutuloy ba ni Pangulong Marcos, kaya po ini-stress nila yun eh. Sa kada meron pong sasabihin si Pangulong Marcos, ini-stress niya yung salitang continuity. Kasi po, importante po sa mga investors, yung i-invest ba nila, after 6 years, ganun pa rin yung, tuloy-tuloy pa rin yung sistema. Hindi po sila naniniwala na every 6 years po, babaguhin na naman. Mga long term po yan, ang pananaw po nila sa bansa. Wala po sila nakitang bansa na yumaman ng every 6 years nagpapalit ng sistema. Nakita niyo po kada speech po ni Pangulong Marcos. Actually, kung sutil lang si Pangulong Marcos, pwede niya na angkinin yung subway. Kasi wala pa naman nabubutas nung panahon ni Pangulong Duterte kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit niya po ini-stress na yun ay continuity ng mga program? Yan po yung susi sa mga investors ng Pilipinas finally. Meron ng tuloy-tuloy na program. Tapos tinitignan pa nila sino susunod dito kay BBM. Si Duterte, anak, okay yan. Magkakasunod. May chance talagang At yun na nga mga kababayan, ano na? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.